Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harap niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Halikayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo, mula pa nang likain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kayo'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes, sa unang linggo ng 40 araw na paghahanda at bahagi ng itinuro sa atin at ipinaalala nung tayo po ay magsimula ng Kwaresma noong Miyerkules ng Abo. Meron 3 bagay na ipinaalala sa atin: ang pag-aayuno, pananalangin, at paglilimos o almsgiving. Kaya nga mahalaga po na mas maunawaan natin na sa panahong ito ng Kwaresma, masigit nating mapagtuunan yung pagbibigay. Hindi sa araw ng Pasko ang gift-giving. Mas mainam na sa panahon ng Kwaresma, dito tayo
nagbibigay. Kasi ito nga yung panawagan, di ba? No, yung pagbibigay, paglilimos. Although sinabi sa atin na kung magbibigay ka, wag na ito maging pakitang tao lamang. Okay po? Okay. Ngayon, sa unang linggo ng Kwaresma, ngayong Lunes, pinapaalala sa atin na pagdating ng wakas, pag natapos na natin ang lahat ng ito, saan pa tayo mapupunta? Sa langit o sa impyerno? Alam ko naman, lahat kayo, sasabihin ninyo, wag muna po ngayon. No? Wag muna ngayon. Kahit ayaw mo ngayon, ganun pa rin yan. Kahit na sa impyerno ka mapupunta, sabihin mo mang wag muna ngayon, pero sa impyerno ka pa rin pupunta. Kung gusto mo sa langit, at sasabihin mo wag muna ngayon, sa impyerno ka talaga mapupunta kasi tinanggihan mo pareho eh. Naintindihan po ba? Okay. Kaya, sinabi sa atin sa Ebanghelyo, paano ba tayo makakapasok sa langit? May ibinigay na talinghaga. Paghihiwalayin ang tupa sa kambing. So yun, tupa at kambing. Ngayon, saan tayo mapapabilang? Sa bahagi ng mga tupa o sa bahagi ng mga kambing? Sa tingin niyo ba? Tingnan niyo nga mga katabi ninyo kung ano ba, tupa ba o kambing? Kasi sabi po dito, no, kung ako'y nagutom, inyong pinakain. Walang damit, inyong dinamitan. Walang matuluyan, inyong pinatuloy. Nagkasakit, nabilanggo, inyong dinalaw. Dahil dyan, dito kayo sa kanan. Yung kabila, dahil hindi nyo ako pinainom, hindi ninyo ako pinakain, hindi ninyo ako dinamtan, hindi nyo ako dinalaw, dito kayo sa kaliwa at kayo ay mapapasa apoy na hindi mamamatay. So sabi niya, sabi ng mga tao, kailan po namin kayo nakitang nagutom? At ang sabi niya, anuman ang ginawa ninyo sa inyong kapwa, ginawa ninyo sa akin. Anuman ang hindi ninyo ginawa sa inyong kapwa, hindi rin ninyo ginawa sa akin. So, paano tayo makakapunta sa langit? Sa mga bagay na ginawa at sa mga bagay na hindi natin ginawa, yun ang pagbabasihan ng ating Panginoon. Nasa atin pong piling ang imahe ng Santo Niño, ganun din ang imahe ng Nazareno. At may mga deboto na nangangalaga dito, na talagang ginagarbuhan, inaayusan, at talagang matindi, no? Hindi po yan bawal, no? Hindi yan masama. Pero sa konteksto na ating pinagninilayan, hindi yan ang magdadala sa inyo sa langit. Hindi rin ang pagmimisa ko. Hindi rin ang pagsisimba ninyo. Hindi ang pagrorosaryo, hindi ang pagsisimba araw-araw na magsasabi sa atin, sa langit na ako mapupunta. Hindi. Kasi lagi ang pagbabasihan, sa akin bang pagmimisa, mas nagiging mabuti ba ako sa aking kapwa? Sa atin bang pagdidebosyon, mas nagiging mapagbigay ba tayo sa ating kapwa? O mas baka nagiging madamot tayo? Baka kasi nauuwi lang tayo sa debosyon. Puro debosyon, pero walang aksyon. Yung pagrorosaryo ba natin, mas nagbibigay sa atin ng lakas para kumalinga sa mga dapat nating kalingain? O nakafocus lang tayo sa ating sarili? Hindi tayo ililigtas ng ating pong ganyang pag-uugali. Kahit maghapon ka pa ditong magrosaryo,
Kung hindi ka naman tumutugon din sa pangangailangan ng iyong kapwa, baliwala yan. Naintindihan po ba? Kaya binibigay ito nang sa ganon, hindi tayo mapahamak. Ipinapaalala ulit sa atin. Kaya nga sa unang pagbasa sa aklat ng Levitico, ito yung mga bagay na sinasabi. Huwag kang magnakaw. Huwag kang magdaya. Huwag mong, sabi, yung pinagtatrabahuhan, yung sinesweldo, ibigay mo ng tama. Huwag kang manloloko ng iyong kapwa. Kasi lahat ng ito na panloloko sa ating kapwa, sa Diyos natin ginagawa. Ito yung mga bagay na sana po sa loob ng panahong ito ng Kwaresma, mapagnilayan natin ng mabuti kung kamusta ba ako sa aking pakikipagkapwa-tao, kamusta ba ako sa pagtugon sa mga pangangailangan ng aking kapwa o maging ng mga tao man lang sa paligid, sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan, sa iyong trabaho. Diyan po titingnan ng Diyos at yan ang pagbabasihan kung ano ang ating kahantungan sa langit o sa impyerno. Pero muli, kaya ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo, kaya niya pinasan ang kanyang krus, pinako at namatay para maligtas tayo. Amen?